Ginawa ni Lilet ang abot ng kanyang makakaya. Kahit sa time ng exam niya ay nahihirapan na nga siya ng gusto dahil nga time din ng operasyon ng kanyang tinang. Ngunit nilakasan niya ang kanyang loob. Siya na lang ang natitirang pag-asa ng kanyang tinang nang sa ganun may pagtanggol niya ito at tuluyang makawala sa rehas. Kinamagahan niyaya ni Lilet ang kanyang pamilya upang malaman kung kasama ba ang kanyang pangalan sa mga listahan ng mga nakapasa. Nag-aalbaruto pa ang kanyang tiyahin. Sinabi nito na masyado umano siyang ambisyosa. Mapapahiya lang umano siya sa lahat ng tao na naroroon dahil imposible naman daw siyang makapasa. Buti na lamang at sanay na si Lilet sa bungangera ng tiyahin. Hindi siya nagpatinag at talagang nilapitan niya ang listahan. Sinaman niya ang kanyang bishi at mga ilang oras na nga silang nakatayo. Hindi niya nakita ang pangalan na Matias. Kaya naman umatras si Lilet at sinabi nito na umuwi na sila at sa tingin niya ay hindi siya pumasa dahil wala nga roon ang kanyang pangalan. Taglit ang kanyang tiyahin. Sinabi nito nag-aaksaya lang umana sila ng oras. Sana hindi na lang sila pumunta dahil talaga wala namang mangyayari at imposible nga daw na makapasa itong si Lilet. Paalis na nga sila. Maglalakad na sana pa uwi nang bigla na lamang tinawag ang mga top notcher ng bar at pang top 10 nga siya. Laking tuwa ni Lilet nang marinig ang pangalan niya. Di makapaniwala si Lilet. Naiyak nga siya sa sobrang tuwa niya. Sa wakas ay nagkamit na rin niya ang kanyang matagal nang pinapangarap. Samantalang itong kanyang tiyahin ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin sapagkat naging mabuti ito. Niyaya pa nga sila na mag-food trip sila at ililibre nga daw siya. Dahil sa pangyayaring yun ay nayaya nga itong si Lilet na mag-guest sa program nitong si Kyla Rena bilang isang motivational speaker at tuwang-tuwa sa kanya itong si Mrs. Simmons na isa din na proud sa kanya. Hindi akalain ni Lilet na makikita ito ng kanyang tunay na ama na pauwi na rin pala ng Pilipinas. Tuwang-tuwa si Ramir dahil sa kabila ng nangyayari sa buhay nitong si Lilet ay nagawa pa rin ni Lilet na baguhin ang landas ng kanyang buhay at natutuwa siya sapagkat sa isip niya si Lilet ang nakakapagmana sa talino niya bilang isang abogado dahil yun din ang tinahak niya na landas. Samantalang bigo naman siya sa kanyang anak na si Trixie sapagkat ibang landas ang tinahak nito. Naging influencer nga itong si Trixie, bagay na hindi gusto naman itong si Ramir. Kaya umano sila na pauwi dahil na rin sa pamimilit nitong si Patricia na ituloy ang pangarap ni Lilet na maging ganap na isang artista at isang influencer. Mahina si Trixie in academics, kaya naman malayang malayo siya kung ikumpara dito kay Lilet. Hindi may iwasan ni Ramir na humanga nga dito kay Lilet dahil sa kabila ng lahat ay nagawa niya at nagtagumpay siya sa kanyang buhay. Gustong gusto ni Ramir na makita nga itong si Lilet, subalit hinaharangan ito ni Patricia to the point na pinuntahan ni Patricia itong si Lilet. Inigawan niya as usual itong si Lilet at sinabi nitong isang kutong lupa. Bakit hindi mawala-wala sa isip ng kanyang asawa kahit anong gawin niya, nalimutin at tanggalin sa utak ng kanyang asawa ay nananatili pa rin at hindi magawa. Tila umano isa siyang mantsa na hindi maalis-alis sa kanyang buhay.